Hello, kumusta sa lahat? Magandang hapon sa ating mga manonood dito sa bansang Pilipinas at saka sa mga OFW all over the world, especially dyan sa Middle East. This afternoon, pag-usapan natin itong napaka-importanting topic. Regarding din ito doon sa kakatapos lang ng hearing na kinandak ng Committee on Justice ng House of Representative na pinamumunuan ni Gurbel Luestro. So, bago tayo mag-proceed sa topic na we are going to talk today, I just want to request, gusto ko lang i-request sa inyo na pakipindot yung like para maraming makapanood dito sa video na ito. At of course, paki-share nito if you like this video, paki-share sa mga kakilala natin. At doon sa mga bagong viewers na daan lang dito for the first time dito sa ating channel Justin Talk News PH, pakipindot ng subscribe. O kung nanood na kayo na hindi naman nakalimutan yung mag-subscribe, paki-subscribe kahit pa isa-isa lang para naman tayo ay lumago ng konti ang community natin dito sa Justin Talk News PH. So, pag-usapan natin yung hearing. Actually, meron na tayong isang topic na diniscuss kanina, yung mini trial issue. So ngayon, ang pag-usapan natin itong regarding sa grabing hayagang fishing expedition. This is a huge fishing expedition na kinandak ng Committee on Justice sa House of Representatives. Lagi nilang ini-insist na ang Committee on Justice ay may karapatan na mag-subpoena for additional evidences. Dahil nung una nilang sinampa yung impeachment complaint number 3 and 4, nakikita naman natin na wala talagang ultimate facts, walang recital of facts doon, bawat ground na sinasabi nila, bawat allegation na sinasabi nila, tulad ng pag-allege nila with regards to the violation sa SALIN, doon sa ill-gotten wealth, sa bribery, sa malversation, sa threat na ginawa niya kay Bangag at sa kanyang asawang si alam na ninyo kung sino yun, at saka si Martin Romualdez. Walang solid na facts doon, walang recital of ultimate facts. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, maghahagila pa ng mga ebidensya na sa tingin nila ay solid, na sa tingin ko naman hindi. So, nandiyan daw sa Constitution at sa power vested on the impeachment prosecutors dyan sa Kongreso, sila mag-prosecute, nakalagay daw sa kanila, nakasaad sa Constitution na meron silang karapatan na maghanap pa ng additional evidences. Hindi naman yan additional, una pa lang. Ibig sabihin, iyan lang talaga ang ebidensya ninyo na kaakibat o na idudugtong nyo sa mga aligasyon ninyo. So, nag-issue sila ng maraming subpoena. So, yung subpoena with regards to the ill-gotten wealth. Unang-una, yung malversation. Subpoena nila si Gloria. Ano yung apelido? Manamba, parang ganun eh. Hindi ako sigurado kung tama yun. Basta ganyan. Undersecretary yan sa DepEd na nakatanggap daw ng mga envelope na may pera. Minensyon na nga natin yan dito na nakatanggap siya ng pera tapos hindi daw niya binuksan na ilang buwan na nasa kanya, tapos yung iba binigay daw niya sa charity, tapos yung iba nasa kanya hindi daw niya binuksan. Ang binuksan niya 20,000 ang halaga. Di ba? Madaling basagin yung sinabi niya kung i-cross-examine na yan. At ito, yun din naman ang nakasaad doon sa unang impeachment complaint ni Inday Sara nung 19 Congress 2025.
So, parang rehas lang yan. So, meron ding charge, culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. Yun ang ano nila. Dahil daw, merong threat. Si VP Inday Sara, marami ng abogado nag-discuss niyan eh. Kaya nga ang NBI, walang solidong proof niyan. Kaya hindi nga yan nasampa sa piskaliya para dalhin sa korte at gagawin. Kasi sinampa na yan eh. Pero ang sinipoy na nila yung mga investigation daw. Mga picture daw. Anong picture ni Inday doon? Yung nagsasalita siya sa TV o sa social media. Na lahat naman tayo nakarinig noon. Ano bang sinabi niya talaga? Sinabi niya yun na kung anong mangyari sa kanya, may inutusan siya. Oh. Nahanap ba ninyo yung taong uutusan ni VP Inday Sara? Meron bang taong nagsasabi na ako ang inutusan ni VP Inday Sara, binigyan ako niya ng ganitong halaga, parang gurgurin siya si Bangag at ang kanyang magaling ang asawa niyang na at saka si Tambaloslos na gurgurin ko sila. Meron bang assassin na ano nyo, na tuntun? Wala. Kaya malabo yun, yung allegation. At saka conditional yan dahil gagawin lang yan ng assassin na hindi naman yung maturo kung meron, kung magurgur ng una si VP Inday Sara. So that's a threat from the grave. So, galing sa libingan yung threat na yan, kaya walang walang halaga yan. So ano pa? Yung daw, ito si Ridon, ill-gotten wealth daw, dahil nga daw 2007 pa nung Vice Mayor pa si VP Inday Sara hanggang 2024 nagkamal daw siya ng napakalaking pagtaas ng kaniyang net worth from 38 million to 88 million daw. So merong discrepancy na 50 million. Kaya gusto niya ipasupay na yung mga yung mga company ni Inday, mga negosyo. Kasi si Mans Carpio, bukod sa nag-abogado yan, may law firm yan, may Carpio and Duterte lawyers na nakalagay. Ngayon, Carpio lawyers na lang. Sa kanila, kay Attorney Mans Carpio yan. Bukod doon, maraming mga maliliit na negosyo yan si Mans. Hindi naman siya empleyado ng gobyerno. Magkasawa nga sila ni Inday, pero siguro, dinadivest ni Inday yung mga niya dyan, mga interest niya, kasi kay Mans Carpio na lang. So maraming mga restaurant yan si mag-asawa na yan. Nakikita doon sa mga nakulate ni Ridon sa SEC, Security Exchange Commission, na marami silang mga negosyo. Marami naman nakaalam sa Davao. Meron pa nga silang ice plant. Meron silang towing company ng yung barge. Cable and tow. Meron din ang karamihan sa kanyang mga negosyo ay mga restaurant, mga food company. Meron pa nga silang bistro, yung 888 bistro. Mayaman na talaga sina Inday. At ang pera niyan hindi galing sa malita, sariling sikap ng mag-asawa. Hindi yan ninakaw yung mga pera na yan. Pinaghirapan yan sa loob ng 16 years. Yun ang sinabi ni Ridon, sa loob daw ng 16 years. Kung meron kang puhunan, bakit tayo mo? Negosyo yun ang ginawa nila. Meron pa nga silang resort yata, yung Amianang Shores, sa kanila yan. Yung 88 Kill na food company. Basta marami silang yung yan? Jolly Go, parang gano'n. Siguro hamburger yan, I don't know. Basta marami silang negosyo, kaya nakaipon sila, nakasave sila na malaking pera na nakalagay din naman sa salin. At yun ang kini-question ni Ridon. Ngayon, saan ang niyan, ang diferensya? Dahil nakasaad sa unang impeachment, kung magsampa kayo ng impeachment case, kailangan sa period kung kailan nagiging connected ang isang impeachable officer dyan sa
agency or department kung saan siya na-assign. Paano ngayon yan? Simula pa nung Vice Mayor si BP Sara, 2007, sa tagal na sinama mo. Dahil daw, 2022 to 2025 lang dapat ang sasampahan mo ng reklamo. Dahil daw hanggang ngayon, nandiyan para daw yung mga kumpanya. Paano? Nandiyan yung mga kumpanya, pero hindi naman kasama. No? At saka ito rin, bakit problema ba yung kailangan daw ng audited financial statement galing ng SEC saka yung GIS? Yun daw ang kailangan, statement din sa kanilang pagkaroon ng negosyo diyan sa SEC, yung registration nila. So, problema ba yan kung may negosyo ka? Ang question dyan, dapat sabihin mo na yung pera na ninakaw ni BP Inday Sara sa confidential fund, linagay niya dyan sa mga negosyo na yan. At ito ang prueba. Yung tao na to, nag-release ng pera, binigay kay BP Inday Sara, at napatunayan na talagang pinasok niya sa account niya dyan sa bangko na ito, na itong account na to ay sa kampanya na to ni BP Inday Sara kay Mans Carpio. Meron ba kayong witness na ganyan? Kaya yun ang sinasabi na ultimate facts. Merong isang tao nag-corroborate na talagang may nagawa na krimen si BP Inday Sara sa pagkaroon niya ng mga negosyo na yan. Saan ang kasalanan dyan? Napaka-kunghang nito ni Redon eh. Talagang hinahabol pa niya na kailangan daw supay na yung mga SEC para makita na yung mga papilis niyan. O tingnan natin. Alam naman natin kung gaano ka honest niyang mag-asawa na yan, lalo na si BP Inday Sara at saka si Mans Carpio. Alam naman nila matagal na sila sa politika. Alam nila yan na darating ang punto, ang panahon na mangyayari yan. Maraming maninira sa kanila. Kaya mga abogado din yung mga yan. Isa sa mga bagay na si Rufus Rodriguez ang nagreklamo, nag-object, dahil pati yung mga papilis, mga siguro income tax, yan. Sinasabi pala income tax, kung nag-file ba ng income tax si BP Inday Sara. Kasama na si Mans Carpio dyan sa kanyang law firm, kanyang agency, kanyang law office. Questionin daw nila, titingnan daw kung kanong kinita, kasi pinasubmit na yung mga audited financial report, statement. Kasama ba ang mga abogado sa ganyan na pwede mo isupena? Yan ang tanong ni Rufus. Kasama ba yan na isupena mo yan? Talagang napasabi pa nga si Rufus na this is ano ba yung term niya? Fleet fishing expedition. Talagang fishing expedition lang ginagawa. Klarong-klaro. Wala naman kayong ebidensya. Ano bang specific yung ebidensya dyan? Wala. Kaya with regards to the SALN saka yung ill-gotten wealth, talagang klarong-klaro na walang ebidensya. Pwede na pangalandakan ninyo dyan na meron kayong isang pangkaso pero hindi yan prosper. Pag ganyan, na wala kayong solid na ebidensya. So ano pa yung mga sinabi, mga allegations? Yung kay Michael Pua. Michael Pua, witness, abogado siya ni BP Inday Sara, gagawing imbestigahan na witness. Sabi naman ni Michael Pua, kaya naman niyang sagutin yan. Na nagtatrabaho daw siya doon sa sa DepEd yata si OBP. Parang DepEd siya. Siya ang spokesperson sa DepEd. Ngayon, dahil na nandoon siya, nagtatrabaho siya being a spokesperson at parang right hand ni BP Inday Sara, kasama na siya sa tatanungin kasi alam daw niya sa mapupunta yung confidential fund. Ganyan ang sinasabi. At ito rin ang isa sa mga sinabi ni isa sa mga
subpoena na i-issue, isubpoena nila si Michael Pua. O, lahat na yan nagbubutahan. Isa lang ang against lagi, si Rufus Rodriguez lang. O, sa lahat ng mga grounds na yan na pinagbutuhan nila, kasi after i-discuss yung merits ng merits ba yan o ng mga allegation, magbubutuhan sila. Isa lang ang against lagi, si Rufus, except doon sa dulo yung kay Michael Pua, merong sumamang I think dalawa. Si Flores yata ang apelido ng isang congressman na yun na sumama. Si Marcolita kasi, yung anak ni Senator Marcolita, hindi siya member. Hindi siya member ng Justice Committee, pero nagsasalita pa rin siya doon. So, maganda nga yung mga punto ni Marcolita with regards to the due process, na pati yung sufficiency in grounds na dapat isa-isahin nila yung mga charges, pero hindi yan ginawa ni Luistro. Hindi ginawa ng Committee on Justice. Linalaktawan yan. At yung huli na yung sabi ni Marcolita with regards to the impeachment ni Bangag, at kay gusto niya ikumpara kung saan ang inconsistency at saka uniformity, hindi uniform nung in-implement nilang ground rules doon sa pagpataw nilang desisyon nila sa sufficiency in form and substance. Binara kagad ni Dilima na hindi na tayo pabalik sa ganyan na issue, tapos dahil pinag-usapan na yan ng matagal. Yun ang grounds nila, at sinang-ayo na naman yan ni Luistro. Siyempre, alam na natin. So, doon naman sa confidential fund, pinasupay na nila sa NEC, NSA, National Statistics Administration, yung mga birth certificate daw nung naka-receive ng pundo galing sa confidential fund, ang birth date, ang marriage, kung married na, yung marriage contract kailangan ilabas daw, kung namatay na yung death certificate. Isipin mo yan, kung buhay pa yung mga ano na yan, mga alam naman natin yung mga binibigyan ng confidential fund ay mga espiya para sa estado. Sila ang binayaran para magsasabihin yung mga sikreto ng kalaban, mga terorista, kung anong pinagagawa. So, gusto nila malaman. Siyempre, yung mga nasa makakaliwa itong mga to alam nila. Meron bang batayan yan? Legal ba yan yung ginagawa? Na may batas naman sa confidentiality sa confidential fund na hindi pwedeng ihayag. Merong batas na humawak niyan na kung sino mang maghayag with regard to that, pwedeng may demanda. Sabi pa nga ni Puno noon na kasi dati siyang sa LGU parang congressman nga siya, o parang naging mayor din yata ito. Sabi niya, kung magkanda kayo ng isang operation plan against drugs na lang, title lang ang pwede niyong sabihin. Operation kontra droga, yun lang ang pwede niyong sabihin. Wala kang description kung anong sabihin kasi bawal yan sa batas. At ngayon, ang gusto nyo malaman kung sino yung mga tao na yan binigyan ng pera para tumuga, para ituturo yung mga kasama nila dyan sa loob ng NPA. Ano mangyari sa mga tao na yan? Hindi kakatayin yan. Di ba yun na nangyari sa isang matanda doon sa Camarines na nalaman ng mga NPA na nagbibigay ng impormasyon sa mga sundalo? 81 years old, pinatay, babae pa. Yun ang mangyari sa kanila. Kaya nga, talagang pinagbawal yan na i-vulgar yung mga pangalan ng mga tao na yan. Kaya nga, confidential fund. Wala talagang excuse yan. Sasabi pa ng ibang mga politiko na humawak ng confidential fund, hindi talaga yung sasabihin. Kaya, yung mga sinabi ni Dilima na ipasupina ni Redon, hindi mangyari yan. Kakalabanin yan ng mga abogado kung nasa impeachment trial court, nasa Senate. Isa-cite nila yung mga batas na nagbabawal niyan. Kahit na sa executive session, hindi pwede yan sabihin. Kasi walang exclusion Basta hindi pwede sabihin. Period.
So, ganyan ang kaso. Yun ang nangyari dyan. No? Ang matinding pangyayari, itong kay Madriaga. Isipin mo, si Madriaga, nung pinipresenta ni Dilima na marami daw sinasabi sa Madriaga na patunay na siya talaga ang bagman ni VP Inday Sara. At kailangan supply na siya para umatin dyan sa hearing na yan. At ang nakakatawa pa, bigyan siya ng protected custody. Oh. Si Jukno pa, para ma-emphasize talaga nila na pinoprotektahan nila si Madriaga, kahit na sinabi ng NBI ni Matibag na puprotektahan nila. Oh. Bigyan nila ng siguro ng safe protection. So, bibigyan din nila ng lugar yan kung saan yan ihimpil, saan yan magtatago. Ngayon, gusto lang i-emphasize ni Jukno, ni Sil Jukno, na maraming threat si Madriaga, na may gustong gumurgur sa kanya, doon daw sa Bilibid, mga ganyan, at natatakot daw siya na lasunin. Sino maglason sa'yo? Sabi pa nga ni Panilo, yung abogado ni si Paul ba yung anak ni Sal Panilo, gusto namin mabuhay siya para mapatunayan natin na nagsinungaling siya. Ayaw namin na mamatay siya. Ngayon, iba naman ang intensyon nila ni Jukno at saka ni Dilima, para mapakita lang na meron silang witness. Kasi nag-iisa lang ang witness nila Yan lang talaga ang witness nila na whistleblower with regards to the confidential fund na binigay daw ni VP Inday Sara doon sa mga ano daw, may mayor na binigyan, basta pinaghati-hati para itong declaration ng 18 warrants matumbasan din niya dyan sa pagiging whistleblower ni Madriaga. Ayun, nag-object si Rufus Rodriguez. Sabi niya, bakit entertain natin yang gawin nating witness yan si Madriaga, na polluted witness yan dahil involved yan sa kidnapping. Di ba? 2001 na pawalang sala yan, umabot sa Supreme Court yung kaso niya, kidnapping din. May napatay pang na pulis daw noon na kasama nila Madriaga. At ngayon, itong bagong kaso niya, ganun din, na kasi ito may kunwaring security agency, si Madriaga. At ang ginawa niya, kumuha siya ng mga security agency sa mga Chinese. Yung Chinese din, yung cliente din nila ang kinikidnap nila. Yung huli niyang ginawa, yung anak ng Chinese ang kinuha niya na naka-eskapo, na-recover, kaya nakakulong siya ngayon sa Bilibid. Nakakulong siya sa Bilibid dahil sa kasong kidnap for ransom. At yan ang ginawang witness ng mga ulol na mga congressman na si Dilima, sila Siljo. Polluted witness yan. Sino pang maniwala dyan? At hindi masagot ni Dilima yan nang sinabi ni Rufus Rodriguez. Ang sabi niya, may karapatan kaming kukuha ng witness, pero hindi na sinabi na ang witness niya ay may kaso. So, i-qualify mo kung sinong witness mo. Paniwalaan ba yan? Kung sa korte yan, may bigat pa ba yung sasabihin yan? Na criminal yan, may ginagawa ng malaking krimen yan, which is kidnap for ransom. Nakita natin, desperado na sila, wala na makuhang ibang witness. Ito na lang si Madriaga. At alam naman ni Dilima yan, abogada yan, DOJ secretary pa yan. Hindi niya alam na hindi talaga lulusot yung witness na yan. Ang gusto lang niya mangyari, nasiraan si VP Inday Sara. Na sinabi, kumuha ng pera, siya may dala, galing sa Pugo, galing sa drug lord, may nagbigay ng pera, at binibigay may binibigyan, may binibigyan din siya ng pera na yan. Yun lang ang nila, ang ebidensya nila. Ang purpose lang, para masiraan lang si VP Inday Sara. Alam nila hindi talaga lulusot yan sa
Senate sa impeachment trial court. Akala nila maniwala yung mga tao. So doon siguro sa mga voter na undecided, gusto nilang maakit yan, gusto mo paniwala yan, na totoo yung pinagsasabi nila. Wala na. Alam naman natin na the only reason na si Dilima talagang heaven and earth, ginawa niya lahat para hindi siya maibalik sa kulungan. Lalo na ngayon na kunti na lang makukulong na rin siya ulit. May balik siya sa kulungan. Lalo na kung manalo si BP Inday sa 2028, sigurado yun, may balik yan. Kasi wala na yung mga corrupt na mga RTC judges na nagbaliktad ng kaso na yan. Biglang nagkawalaan yung mga witnesses dyan. Pati si Kerwin Espinosa at saka yung si Ragos na talagang umamin na tumanggap ng pera. Nagturo kay Dilima na tumanggap talaga ng pera. Galing sa droga, galing sa bilibid, sa mga drug lord. Kaya nagkaroon siya ng kaso. Buhay pa yung dalawang kaso niya eh. Kaya delikado yun. Delikado yung sitwasyon ni Dilima. So yun ang nangyari. Nakita natin na talagang walang ebidensya sila. Pinipilit lang talaga nila na magkaroon sila ng pagkakataon na may hilahad sa media yung mga akusasyon nila, aligasyon na walang basihan para lang masira si BP Inday Sara. Siguro ngayon alam naman natin kung gaano kagaling yung mga abogado ni BP Inday Sara. Binibilang yung pagkakamali nila, ang dami nilang pagkakamali. Diniscuss ko na sa una kong vlog regarding doon sa mini trial, sablay yung sila Jinky Luistro doon. Kaya binalikan sila. So, yan na nga yung pangyayari ngayon. Ito nga si Siljuk, no, gusto doon na protektahan. Sabi ni Luistro, kung gusto mo ba na magkaroon ng ang Kongreso custody, sila na magbabantay dyan, hindi daw. Dahil natatakot na raw si matatakot ba yan na halang ang bitukan yan, si Madriaga. Tatakot daw ang mga daw niya, ang mga pamilya daw niya takot na na raw siya, ang tawag nita, na siya, para masisiraan na raw siya ng bait dahil dyan sa sobrang takot niya, napatayin siya. Yung mga gimmick nila, mga drama. Ngayon, hindi naman dapat sabihin ni yun, hindi dapat yun i-request ni Joke, no, dahil nasa NBI na, nasa kustodiya na ng NBI. So nakita na natin yung laro nila. Sinecure nila si Madriaga, akala nila si Matibag pa, yung isa ring nag-secure dyan kay Madriaga. Talagang whole of the government approach ang ginawa nila, pero hindi yan uubra. At tantayin natin kasi binigyan sila ng 60 days dyan sa impeachment, na may sampa nila hanggang may sampa dun sa Senado, 60 days. So within 60 days baka hindi abot, baka ilang 30 days lang may sasampa na yan sa impeachment court sa Senate, or kung walang TRO galing sa Supreme Court. Na sa tingin ko kung matapos na yan, pagsampa nila yan, dyan na magsimula kikilos yung mga abogado ni BP Inday Sara para yung mga ginagawa nila paglabag sa due process, ang constitutional na mga galawan nila dyan sa paglitis nila o hearing nila dyan sa Committee on Justice ay may sampa sa Supreme Court yung mga kamalian nila, yung mga blunder nila, kaya ma-dismiss din yan sa technicality yung impeachment ni BP Inday Sara. So yun lang ang abangan natin ngayong April 14, magkaroon din sila ulit ng hearing. So malalaman natin kung ano ang mga pronouncement nila, anong mangyari sa hearing na yan. So antabayan na natin yung pangyayari na yan. So hanggang dito na lang tayo para dito sa episode na to, at maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. Kung bago kayo sa channel na to, yung mga nakapanood na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at pakipindot ng views para naman maraming makapanood ng
ng episode na to, ng video na ito, at pakishare doon sa mga kaibigan natin. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa mga OFW natin na dumalo dito sa Justin Talk News Page. At ingat lang kayo dyan sa abroad, dyan sa Middle East. Alam na natin napaka-delikado na pangyayari ngayon dyan sa lugar na yan. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at magandang hapon sa ating lahat.